po ang aking pong katanungan, Brother Soriano, related po ito dun sa mga itinuro ninyo na aking napanood sa Channel 29, ano po, tungkol po sa Diyos, na sinasabi nyo na kahit napito ang Diyos, walang masama ro, lalong ka mo mabuti kung marami ang Diyos. Di po ba, tatandaan nyo yun? Ngayon po, sa ganang akin po, kung nadami po ang Diyos, lalabag na po ito sa kautusan ng Biblia. Na? Pagka dumami po ang Diyos. Wala naman ng utos ang Diyos sa Diyos eh. Kaya nga po ang... Iwanagin ko, ang tao ho ang may utos. Ano? Pero sa kanyang sarili, wala siyang utos. Opo, ganito po, Pwede siyang gumawa ng mas maraming Diyos kung gusto niya. Ganito po, sabi niyo po, kahit napito nga ang Diyos. Ngayon po, nababasa ko po sa Juan 17:1 hanggang 5, na ini-insist doon ng Panginoong Jesucristo na makilala ka na isang tunay na Diyos at ako'y sinugo. Nino ho? Sabi po ng Panginoong Jesucristo na makilala ang Diyos na isang tunay na Diyos. Nino ang kikilala sa Diyos? Kikilalanin po natin. Ganito po ang kumpletong detalye po noon. Babasahin po natin. Sabi niyo, ang sabi po ganito. Sabi na ito'y sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang ama, ang kanyang mga mata sa langit. Sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak para maluwalhati ka ng iyong anak. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat na ibinigay mo sa kanya. At makilala kanya ang buhay na walang hanggan. Yes. Na ikaw ay makilala nila na isang tunay na tunay. At siyang iyong sinugo sa makapinbagay si Jesucristo. Tama po. Opo. So, sino ho ang makakakilala na may iisang Diyos na tunay na Ama? Tayo po. Hindi ho. Makilala kanila, sabi ni Panginoon Lahat Jesucristo. nang ibinigay kay Kristo. Ayun nga po. Ayun ho. Hindi mo natin basta pwede sa angkinin at tayo yun. Unless otherwise we can prove. Pero majority po yun. Ay, hindi ho sa common majority paniniwala, tatanggapin na natin. No? Marami ho nagkakamali. Ang paniwala nila, Kristiyano sila sa panahon ngayon. Ngayon, ang ibig ko po sabihin ganito, yung panalangin ni Jesus, panalangin sa Ama, ukol dun sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya under His direct administration. Sa isang madaling salita, yun yung iglesia nung una, yung flock na sinasabi o yung kawan. Yun, kumikilala lang sa iisang Diyos na tunay. Pero, hindi tayo galit kung dumami ang Diyos. Ako bilang Kristiyano, alam ko kung dumami man ang Diyos, kung sino kikilalanin ko. Pero you can't deny the fact na may iba pang Diyos bukod sa Ama. Ang katunayan, 7:1 ng Exodo. Pakinggan niyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Sino ang gumawang Diyos kay Moises? Yung Diyos. Pag ang Diyos pa ang gumawa, tututulan natin? Hindi. Si Moises pala yung Diyos. O di naniniwala ako si Moises Diyos. Kaya kung makikita ko si Moises, igagalang ko rin siya. Kung hindi man siya iginalang ng Israel, igagalang ko si Moises. Sapagkat siya Diyos. Ginawa siyang Diyos kay Faraon. Di ba? Yung mga anghel, kinikilala rin Diyos noong una. Pero bilang Kristiyano, hindi ako luluhod sa kanila kahit sino pa sila. Dahil alam ko, may isa lang akong Diyos na dapat sambahin. Hindi ako pwedeng iligaw ng kahit na sino. You have to discern. Pero wag nating itago yung katotohanan, may maraming mga Diyos at may maraming mga Panginoon, sabi ng Biblia. Pero bilang Kristiyano, magkakaintindihan tayong dalawa, yun lang ang Diyos na... Tama po yun. Kasi po, nabasa ko rin po ito sa Isaiah 46:8 hanggang 10. Kayong mga mapagsalansang, sabi niya, tandaan ninyo ang mga dati ng bagay. Ako ang inyong Panginoong Diyos. Maliban sa akin ay wala akong katulad. Ayun. Yun salita na yun, kumbaga sa panahon natin, expired na yun. Sabihin niyo sa akin kung bakit. Dahil po ba sa bagong tipan? Hindi, ganito ho kasi ang sabi ng Diyos, dapat niyong malaman, sabi niya sa Israel kasi yun. Hindi naman sa ating sinabing Kristiyano, sabi niya sa Israel, ninyong malaman na ako ang Panginoon, liban sa akin wala nang iba. Tama yun sa Israel. Wala naman sila ibang Panginoon eh. Pero pagdating sa Kristiyano, dalawa Panginoon natin. Di ba? Di ba? Sabi sa 2:36 ng Gawa, pakinggan niyo.
baka talastasin nga ng buong angkan ni Israel Na ano? na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Di si Jesus ay ginawang Panginoon. Kung ginawa niyang Panginoon para sa atin, kikilala kang Panginoon si Jesus. Panginoon din yung Ama sa langit, ilan na? Hindi dalawa. Kaya hindi i-apply sa atin yung salita sa matandang tipan na ukol sa Israel na sabi sa Israel, ako ang Panginoon at wala ng iba. Tama yun sa kanila. Pero sa atin, gumawa siya ng isa pang Panginoon, may matigas ang ulo natin pag ayaw natin tanggapin yung ginawa ng isa pang Panginoon. Di po ba ang Panginoon at Diyos ay magkaiba? Ano pa? Ang Panginoon po, salitang Panginoon at salitang Diyos ay magkaiba. Meron ng similarity, may pagkakaiba. Yun nga po ang akin din Pero pangunawa. meron ng similarity. Minsan, yung Panginoon means God. Yung salitang Lord means God. Pero it means something else sa ibang mga palatahayag. Pero hindi laging magkapareho, hindi naman laging magkaiba. Kasi kagaya po doon sa 92 ng awit. Pakinggan nyo. Bago nalabas ang mga bundok, Oo. o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, Oo. mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sino yan? Uno. Panginoon, ikaw ay naging tahanan dako namin. Tingnan mo, tinatawag, yung Diyos na yun, na lumikha ng lahat, tinatawag ni Moises na Panginoon. Kaya, doon sa talata na yun, 92,1, yung Diyos doon ay Panginoon at yung Panginoon doon ay Diyos. Pero merong mga talata na yung Panginoon ay hindi Diyos. Kagaya nito, sa 7 ng Apokalipsis. Versikulo, ang mga ito na nararamtan. At sinabi ko sa kanya, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin. Isa sa matatanda, there are 24 elders sa langit, ano? Sumagot yung isa sa matatanda na nagsabi, Ang mga ito na nangadarangtan ng mabubuting damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. ano ang sagot niya? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Tignan niyo si San Juan, nagtatlo pa Panginoon. Sumagot si Juan doon sa isa sa mga 4 na matatanda Sino-sino yung mga marami na yung naligtas na yan? Sabi ni San Juan, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sino yung tinawag niyang Panginoon? Yung isa sa 24 elders. Ilan na Panginoon ni Juan? Yung Ama, yung Anak, at isa doon sa 24 elders. Elder yun matanda kay Juan yun. Tinawag niyang Panginoon. But it doesn't necessarily follow na yun ay Diyos.